Ito yung bagong smartwatch ng Mibro, ang Mibro GS Active 2 na merong 1.32 inches AMOLED display with 60Hz na refresh rate. Meron din tong Bluetooth calling at 580 na water resistant at dual frequency global navigation satellite system kung sakaling mag-outdoor running kayo o walking, accurate yung GPS niya. At marami pang features to tulad ng heart rate monitoring, SpO2 level monitoring, stress level at 150 plus na sports mode. Kaya samahan nyo ako sa video to, papakita ko yung mga ibang features, aalamin natin kung gaano katagal yung battery at marami tayong pag-uusapan sa bagong smartwatch ng Mibro, ang Mibro GS Active 2. Okay guys, to be honest, suot ko na to ng almost 2 weeks na. At ang masasabi ko dito, matibay yung screen nito at hindi siya nagasgasan kahit 2 weeks ko na siyang gamit. Then isa pang napansin ko dito, napakagaan lang ng watch ito dahil nasa 39.9 grams lang siya kapag yung woven strap yung gamit ko. Well anyway, okay din yung presyo ng Mibro GS Active na to, around nasa 4,000 lang siya at mabibili natin yan sa link sa description box. Nandiyan na rin yung mga link natin sa TikTok, sa Shopee, tsaka dun sa Lazada. At ang makukuha natin sa presyong yan, meron tayong mga documentation, dalawang strap, isang woven strap at silicone strap. Then meron tayong charging cable dito na alam kong tatagal talaga dahil braided yung materials na ginamit dito. At ito yung watch natin, napaka-komportable niyang gamitin as in hindi talaga siya mabigat unlike sa mga ibang watch na nasubukan ko. Pero kahit magaan siya, hindi tinipid yung materials na ginamit dito dahil naka-aluminum alloy yung ginamit na materials. Then meron tayong crown dito, kapag ni-rotate mo yan, maganda yung vibration na binibigay niya. At meron din tayong dedicated button sa baba ng crown para sa sports mode. Ako, lagi kong gamit yung woven strap nila dahil mas magaan talaga. At ito yung parang threads o fibers na materials. So, mas komportable itong gamitin kaysa dun sa silicone strap natin na meron kasama dito sa box. Pero nakadepende naman sa inyo yan kung anong strap ang gagamitin nyo. Kasi ako, mas nangangati ako sa mga silicone strap at mas nagugustuhan ko at mas magaan talaga yung mga woven strap na ganito. Well anyway, nagustuhan ko din yung pagka-AMOLED display nito, malinaw po talaga siya. At meron tayong 1200 nits brightness, ganun siya kalinaw na kahit nasa ilalim ng sikat ng araw, makita mo pa rin yung screen nito. At syempre, marami ding sports mode to, nasa 150 po yan. At kahit na mapapadel, running, swimming, pwedeng-pwede to. Pero ako dahil may kainitan ngayon, nag-outdoor walking na lang ako para makita ko kung accurate talaga yung nilagay nilang dual frequency GNSS dito. O ito yung parang dual GPS natin na actually mas accurate talaga ang dual GPS sa mga test kong smartwatch na kahit na wala kang data o wifi, track niya pa rin kung nasan ka. At kailangan ko talagang lakaran to ng malayo para malaman ko kung accurate talaga. At kapag na-track ka no, nasa posisyon ka na, pwede mo nang start at siguro mga 10 to 30 seconds ma-track ka niya kapag nasa open field na po tayo. Then nung nasa 20 minutes ako naglalakad dito, medyo iningal na talaga ako dahil hindi naman talaga ako sanay mag-exercise talaga, pero kailangan ko talagang lumayo kahit umabot tayo ng 2 kilometro o kahit ng 3 kilometro. So inikot ko talaga yung dalawang barangay dito sa amin, nakakapagod pero worth it naman. Nagumpisa ako around mga 4 to 5 yata yun at nakauwi ako ng 6:20 o 6:30 palubog ng yung araw at nakakuha tayo ng 4.68 km habang naglalakad tayo. So maximum na heart rate ko dito is nasa 150 beats per minute at yung minimum naman nasa 104 beats per minute at makikita natin yan sa watch natin at yung mga ibang details ng exercise mo dito. So meron tayong mga details dito like yung beats per minute ng heart rate natin, mga na-burn nating calories, mga elevation, tapos pace at marami pa pong iba. At makita din natin yung mga ibang details na yan sa applications ng Mibro, ang Mibro Fit na pwede nating download sa Play Store. At dito sa Mibro Fit na applications niya, na-record yung GPS natin o mapa kung saan tayo nagpunta o naglakad, which is masabi ko na accurate talaga yung dual frequency nito. Dahil nakita ko nga dito sa mapa kung saan talaga ako nagpunta, pati yung heart rate natin accurate din dahil kapag naglalakad ako, ganito talaga yung nakukuha kong heart rate. So sa mga mahilig sa mga sports dyan o kaya exercise, lalong-lalo na sa mga paddle, running, at kung mag-swimming kayo, pwedeng-pwede po tong watch na to at accurate talaga yung GPS niya. Then speaking of swimming, meron tayong 580 na water resistant, ibig sabihin na pwede tayo sa mga sports ng swimming pool o kahit ano pang sports nyo na pwede sa tubig. O kahit nga magugas ng plato o mabasa ng ulan to, pwedeng-pwede pa rin at buhay pa rin yung watch natin. Ang ibig sabihin ng 580 kapag kinonvert natin yan, nasa 50 meters po at kapag nasa feet naman, sobrang lalim, 164 feet. Ganun po siya kalalim talaga. At magandang English protection to para sa mga watch natin. At kung sports mo naman is paddle, meron tong 6-axis sensor na ma-track niya yung bawat galaw mo. Like smash, bandeo or overhead shot, swing speed, backhand, forehand at marami pang iba. At syempre, nandito rin sa watch natin yung heart rate mo at ilan yung na-burn nating calories. So sa mga mahilig sa paddle sport, magagamit yung watch na to dahil accurate yung data na makakuha natin. Pero sa ibang racket sports naman like tennis o pickleball, pwede pa rin matrack yung bawat galaw natin dahil dun sa 6-axis sensor na nandito sa watch na to. Pero mas accurate yan dun sa paddle sports mode
natin. At kung mahilig naman kayo sa mga marathon o running sports, meron tayong mga plan dito sa Mibro Fit like itong 5K challenge, 10K challenge at marami pang iba. At ang lahat ng data natin dito mas-sync sa Strava app. So kung meron kayong Strava at nagugustuhan yung applications na yan, mas madaling makita yung mga data natin at hindi ka pahirapan mag-sync ng data galing sa Mibro Fit papunta dun sa Strava. Meron din tayong heart rate monitoring para makita natin kung nagpapalpitate tayo o hindi, SpO2 level para makita natin yung saturation ng oxygen natin sa katawan. Kapag below 95 or below 90, medyo masama na po sa katawan yan. Above 95% naman okay na okay yung oxygen mo sa katawan at marami pang features na makita natin dito. So pag swipe natin sa taas, yan makita natin dito pwede nating ilak. Tapos meron tayo flashlight dito, yan kulay blue siya. Pwede tayong red, tsaka white. So balik tayo. Binaba ko lang dito, pwede rin dito sa sports mode natin. Pero meron tayong bedtime dito, sleep mode. Then ito, alarm, reminder. Tapos dito naman yung screen natin kung gusto mong 5 minutes na naka-open siya. At dito naman yung alarm natin. At pag swipe naman natin dito sa baba, may notifications tayo. Then dito sa left side naman, may weather, heart rate monitoring, SpO2 level natin. Yan, makita rin natin yan, up and down din siya. At yan, sleep monitoring yan. Natulog ako ng 8 hours. At ito naman yung araw natin kung kailan siya sisikat tsaka lulubog. So marami siyang mga paggagamitan. Then kapag nasa home naman tayo, pwede nating palitan yung mga faces natin. Ako nakapag-download na ako ng maraming faces. At marami siyang animation. Tulad nito, papakita ko sa inyo. Yan, ang aso. Yan, may animation siyang ganyan. Ito naman sa may vulkan tayo dito. Yan, angas no. Then sa iba naman, yan, dragon. Meron man tayong dragon na ganito. Actually, maraming faces na mga ganda to. Papakita ko sa inyo mamaya kapag mag-exercise naman tayo, yan. Pero yung gamit ko, yung default niya, mas maganda yung default nito. Kapag ito, mayroon tayong nakalagay na go. Actually, ito makikita mo dito yung battery percentage. Yung step natin ito, nasa 9,000 na ako. Tapos, yung heart rate natin. Then, yung distance tsaka yung calories. So, yung calories na na-burn ko ngayong araw, nasa 700 na. Then, kapag kinlik natin tong go na to, mapupunta tayo dito sa positioning ng GPS. So kapag nakaposition yan, na-green na yan, pwede natin i-start. Pero mas magagamit natin to kapag nasa labas tayo. Kasi ako nasa loob ako, hindi niya masyadong na-track talaga. So nakadepende yan kung nasan ka talaga. Dapat nasa labas ka para mas mataas po yung signal ng GPS natin at matrack niya kayo kung nasan kayo. Dito naman, yan, meron tayong mga ganito, mga step natin. Ito, gustong gusto ko rin to, parang nasa Huawei siya. Yan, mga breathing exercise. Actually, sobrang dami ng ito. Sobrang dami nating pwedeng gawin dito talaga o mga features. Yan, Bluetooth calling yan. Pwede tayong mag-dial kapag na-connect yung sa cellphone natin. So, dito naman sa crown niya, meron po tayong 60 FPS na dito, refresh rate. At yung crown nito, talagang malakas po yung vibration. Then, ito yung last na button, yung sports mode natin. Meron tayong outdoor run, yan, indoor run, sobrang dami, high climb, paddle, walking, tennis. Pero 150 po yan, kayo nang bahala kung ano yung mga gusto nyo dito, sobrang dami, hindi ko na maisa-isa sa inyo. Then kung gusto mo makita yung record natin, pilitin lang natin yung crown nito. Yan, meron tayong record dito, makita natin yan. Ito yung naglakad ako kanina. Yan, meron po siyang ganyan, yung distansya, tapos yung calories. Yan, may yung mga pace curve natin. Yan, hindi ko alam kung anong curve nito. So, yan. Heart rate natin. Yan. Tumas nga siya. Elevation. Medyo tumataas kasi ito at malabundok kasi yung diadaan ko kanina. So, heart rate, sleep monitoring, training. Sobrang dami dito. Compass, barometer, camera control, timers, stopwatch, calculator, drain. Ito, siguro kapag napasok ko ng tubig, ma-drain siya. Ayan, para yung sounds. Nandito yung speaker natin para sa Bluetooth calling. At papakita ko naman yung applications na pwede nating i-download sa Play Store. Ito yung Mibro Fit. Yan, makikita natin kung anong mga ginawa nating exercise. Like ito, nag-walk ako kanina. Sobrang dami. Nandito yung mga records natin. Sobrang dami po niyan. Yung heart rate natin, yan. Depende sa week. May mga week pa yan. Month. Then meron tayong Mibro Coach dito. Kung gusto nyo na training, free training lang dito. At pumili lang kayo kung ano mga gusto nyo training. Like yung running. Yan. Kung gusto nyo weight loss at marami pa pong iba. Then sa watch naman, pwede tayong magpalit ng mga faces. Pero meron tayong mga ibang settings dito. Like yung stress auto. Yan. Stand reminder. Mga nap. Dito. Yan. Daming settings. Kayo nang balang maglaro kapag nakabili kayo ng watch na to. At sabi ko nga kanina, pwede tayong magpalit ng mga watch dial o watch faces. Yan.
Actually, sobrang daming watch faces na pwedeng pagpilian. Kayo na yung bahala kung ano yung mga nagugustuhan nyo dito. Pero ako nakadownload na kasi ako ng mga gusto ko dito. So, sampulan natin. Free lang pula to At maghihintay tayo siguro ng mga 1 minuto o 2 minuto bago mapunta dun sa watch faces natin o dun sa watch natin. Yan, ilang percent. Actually, mabilis naman siya. Hindi siya aabot ng 1 minuto palagay ko. Depende dun sa Mbps o gaano siya kalaki. So, ito mabilis lang naman siya. At yung ibang download ko dito may mga animation siya. Pero ito simple lang. Anong ganda Actually, maganda talaga yung pagka-AMOLED nito. So, maraming mga faces. Lahat po to free. Hindi mo na kailangan magbayad. Yung mga ibang watch na nasubukan ko, magbabayad pa ako ng mga 30 to 50 pesos. Pero dito lahat libre na po siya. At sobrang dami. Kayo nang bala kung ano yung mga nagugustuhan nyo dito. Yan, may mga ganyan pa. Yung iba animated. Yan, may mga animation siya. Kapag dinaload natin, like ito, may mga ganyan na animation. So, kayo nang balang maglaro. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito, nandito na lahat yung mga gusto nating mga details o yung mga exercise natin na na-record galing dun sa watch natin at mapupunta sa phone natin. Then, di ba nag-walk tayo kanina? Ito po yung outdoor walk natin. Makikita natin lahat yung mga details din dito. Yan. Pati pace natin, chart. Yan yung heart rate natin. Ayan, extreme. Kung nag-elevate ba o hindi. Sobrang dami. Details. 1 oras po tayo naglakad dito. Average space, yan. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito, may mapa po tayo. So, makita nyo dito kapag pinlay natin yan. Kung saan tayo naglalakad talaga. So, inikot ko po yan. At di ba nakaganyan siya, pwede natin ibahin yung maps yan para makita natin. Yun nga lang hindi siya na-zoom, pero may ganyan siya. At napakaganda talaga ng watch na to. So highly recommended ko tong watch na to. Makikita nyo dun sa link sa baba. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, matagal yung battery. Maganda lang po siya. Tapos maganda po yung display na naka-AMOLED na. So I hope na nakatulong ako sa inyo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.